At sabi rin ng Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Sabi ng Allah Ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, at hindi kami nagpadala sa mga naunang propeta sa iyo, Muhammad. May mga naunang propeta, si Ibrahim, si Musa, si Isa, si Sulaiman, si Daud. Ang lahat ng mga dahilan kung ba't sila pinadala ay illa nuhi ilay. Maliban na lamang ay binigay sa kanilang revelasyon at sa iyo, O Muhammad, annahu la ilaha illa, na dapat ang tinuro namin sa kanila na dapat ituro nila sa buong sangkatauhan, la ilaha illa ana, nang walang Panginoon na dapat sambahin maliban na lamang ako, sabi ng Allah Ta'ala, fa'budun, na dapat ninyong sambahin. So nangangahulugan na ang pagsamba ay dapat nagtatangi lamang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tusrab, hindi dapat binibigay sa mga anghel, sa mga propeta, kahit mabuting tao pa, kahit nakalibing dyan, mabuting tao, hindi ka pwede lumapit dyan, hihingi ka ng tulong sa kanya. Ipinagbabawal yung kasi ang dua, ang paghingi ng tulong ay dapat kay Allah Ta'ala lamang. Halimbawa pa dito ng pagsamba, ng ibada, ay yung pagkatay, yung pagsakripisyo. Di ba kapag Idil Adha, nagkakatay tayo para kay Allah? So yung pagkatay na yan, pag-aalay na yan, hindi mo dapat ibibigay yan kahit kanino. Kasi yan ay malaking pagsamba. Hindi mo pwedeng ibigay yan kasi may nakalibing dyan. Hindi mo pwedeng ibigay yan kasi nagkasakit si ganito, kailangan ko mag-alay. Di ba may mga gano'n na ginagawa minsan sa mga ninuno? May nagkasakit dyan. Mag-alay kayo ng manok kasi may sakit, may kambal niya. Nagkasakit daw ng engine niya. Saan? Paano nagkakaroon? Dali mo sa ospital. Ba't ka magkakatay ng dyan? Di ba? Ba't kakatayan mo ng manok yan? So yun yung mga itinuturo at mga gawain na mga naging tradisyon sa lugar natin. Di ba pag nagkasakit yung tao, alayan daw ng itlog? Alayan ng manok? Lagyan mo ng bigas, mayroon pa yun, di ba? Yung bigas na lagyan na ka-itlog. Di ba? Tapos pera pa. Ang bagay na yun ay shirk yun. Ang ginagawa mo, yung pagsamba mo, binibigay mo doon sa ginagawa mo. Naniniwala ka nagtutulak ng swerte na dapat kay Allah lamang. Naniniwala ka na kinatayan mo to, makapagbigay sa iyo ng swerte na dapat kay Allah Ta'ala lamang. Nang wala namang may kakayanan nun, maliban lamang si Allah Ta'ala. Saang relihiyon nagturo din, samantalang ang pagkatay ay para kay Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, Qul inna salati wa nusuki, yung sala ko at yung pag-aalay ko, wa mahiyaya wa mamati, yung buhay ko, ultimo yung pati pagkamatay ko, lillahi rabbil alamin, para kay Allah Ta'ala lamang. Halimbawa pa dito yung dua, yung paghingi ng tulong, nang walang may kakayanan maliban si Allah Ta'ala. Ang pinakadelikado na shirk ng pagsamba, maliban kay Allah, pa shirkul kubur. Ito yung shirk sa libingan. Nakuha ninyo? Ganun kasi ang tao, gagawin niya, punta ng libingan, una, maglalagay siya ng semento, hollow block sa gilid. Pag namatay na yung susunod na yung generasyon na to, yung susunod na mga tao, nakita niya may hollow block, gagawa niya, lalagyan niya ng gate. Pag namatay na to, yung susunod na mga tao, lalagyan niya ng bahay na. Hanggang pagdating ng bahay, lagyan niya ng rebulto yung libingan. Pag susunod na generasyon, gagawin na to, sa sambay, gagawin masjid. Kasi mabuting tao rin yung nakalibing. Ganun ang nangyari. Punta kayo ng Taguig. Halos lahat ng libingan doon, kahit puro bahay, kala mo palasyo. Kaya ipinagbawal sa tao na yung libingan, bawal mo pagandahin yan. Kasi magiging dahilan na yung mga tao, pag nakita niya yung paganda ng paganda yung libingan, susunod na generasyon niya, gagawin nila dyan. Yan na sila magsasala. Kasi mabuting tao yung nakalibing. Matutulong sa amin kay Allah. Yung dua namin, baka sagutin, baka siya yung magdala nun. Di ba? Shirk. Yan yung naging dahilan yung mga tao na hulog sila sa pagsamba maliban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito, ang pinakapunto na ang pagsamba ay nagtatanging kay Allah Ta'ala lamang.